Hindi lang daw mga barko ng China ang nagbabantay sa Panatag Shoal, kundi pati helicopter. Kaya ang mga Pinoy na mangingisda takot nang lumapit doon dahil minsan na raw silang pinaputukan ng mga Chino roon. At mula sa Masinloc, Zambales, nakatutok live si Victoria Tulad. Victoria? Vicky, natatakot na raw ang ilang mangingisda dito sa Masinloc, Zambales na pumunta sa Panatag Shoal. Mayroon na raw kasi sa kanila na nakaranas paputukan ng mga Chino na nagbabantay doon. May 2012, kasama ang ilang tauhan ng Philippine Coast Guard, pumalaot ang mangingisdang si Delphine Egana papuntang Panatag Shoal o Bajo de Masinloc na kilala ring Scarborough Shoal. Nais daw kasi nilang tingnan ang sitwasyon sa lugar matapos magsimulang magbantay roon ang mga Chino. Pero pagdating nila sa Bajo de Masinloc, akala raw niya hindi na sila makakauwi ng buhay. Hindi lang siguro mga 50 putok yun. Dahil sa daming sunod-sunod ba naman na pagpapalayo mo yung sunod-sunod ang putok nila. Ay siyempre, hindi ka ba matatakot? Tumigil lang daw ang mga putok nang makalayo na sina Delphine. Mula noon, hindi na raw siya bumalik, lalo't hindi lang mga Chinese vessel ang sumalubong sa kanila. Yung pinakamataas na Coast Guard ang dala namin, natatakot siya. Dahil may helicopter din pa sila sa taas eh. Ililibutan ka ng helicopter. Kaninong helicopter? Helicopter ng China. Kaya sa Masinloc Bay na lang nangingisda si Delphine gamit ang pana. Nakahuhuli naman daw siya kahit pa isa-isa. Itong pana ang karaniwang gamit ng mga residente ng Masinloc, Zambales sa pangingisda. Sa Scarborough Shoal, kaya raw nilang makakuha ng 15 kilo ng isda sa loob lamang ng isang oras. Mas gusto nila ito kesa sa mga lambat dahil sa lambat, kung minsan nadadamay ang mas maliliit na isda. Bumuhos kaninang hapon ang malakas na ulan, pero hindi nito napigil ang ilang mangingisda na pumalaot. Ang lokal na pamahalaan, sinabing hindi nila mapipigilan ang mga residente sa pagpunta sa Bajo de Masinloc, pero makakaasa raw ang mga mangingisda na may tulong na manggagaling sa gobyerno. Hinikayat din namin sila na go into organic kasi meron kaming itinayo dito na organic trading post. Kung hindi man kayo per se, yung mga mangingisda, yung mga asawa nyo na lang. Samantala, dahil hindi na nakakahuli ng mga isdang bato mula sa Bajo de Masinloc, tumamlay na ang bentahan sa palengke. Maging ang mga may-ari ng kainan, apektado. Sa ilang pagkakataon daw kasi na nakabibili sila ng isdang bato, mahal naman ang presyo ng mga ito. Para lang may serve sa customer, retain yung price. Kakulangan minsan sa market, wala kaming ma-serve minsan. Vicky, ayon sa lokal na pamahalaan, nagsabi ang BFAR na magpapadala sila ng dagdag na payaw para sa mga mangingisda. Ang payaw ay floaters na nakakaakit sa mga isda, kaya mas madali para sa mga residente ang magkaroon ng huli. Yan muna ang latest nila rito sa Zambales. Balik sa inyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Victoria Tulad.